Namaril po yun. Nabalot ng tensyon ng demolisyon sa Barangay Anunas sa Angeles, Pampanga. Sa isang kuha ng residente, makikita ang demolition team na may mga binabato sa kabilang panig. Hindi malinaw kung sino sa magkabilang panig ang nagpasimuno ng pamamato. Sa isa pang tagpo, nagpulasan ng mga residente dahil sa sunod-sunod na putok umano ng baril. Isang residente ang inilayo at tila nasugatan. May ilan ding nilapatan ng lunas na tinamaan din daw ng bala. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Clark Hills Development Corporation na siyang humiling ng demolition order sa mahigit 70 ektaryang lupain. Pinapaalis sa mga residente matapos makansela ang kanilang Certificate of Land Ownership Award noong panahon ng pandemya. May panawagan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa prayer rally ng mga taga-suporta ni Apollo Kibuloy sa Maynila. Huwag daw pumayag sa ginagawa ng pamahalaan ngayon. Sabi ni Duterte, sinusulong ni na Pangulong Bongbong Marcos ang charter change para pahabain ang termino ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term extension. Basta panahon ng Marcos, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na gano'n. Kababuyan yan. Bili naman ni Duterte sa publiko, huwag gumawa ng gulo at karahasan. Wala pang pahayagang Malacanang tungkol sa tirada ni Duterte. Dumalo rin sa prayer rally sina Vice President Sara Duterte at Attorney Salvador Panelo. Naroon din si Senador Robin Padilla na nanawagang huwag iwan si Kibuloy na anya'y nagsakripisyo sa bayan. Dumalo rin sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa para suportahan si dating Pangulong Duterte at ang kaibigan niyang si Kibuloy. Para raw masawata ang mga krimen, gusto ng lokal na pamahalaan ng San Carlos City sa Negros Occidental na half-face helmet lang ang gamitin ng mga rider at angkas. Pinalagan niya ng ilang biker groups. May report si Katrina Son. Mula nang magmaneho ng motorsiklo si Noel Pater, full-face helmet ang kanyang ginagamit. Mas ligtas daw sakaling may disgrasya. Ganito rin ang paniwala ni Raul Gabriel Obra, lalo't maraming kalsadang malubak. Mas safe po, ma'am. Tapos mas komportable po ako, ma'am, in case ko pa naman po mangyari sa kalsada, ma'am. Mas tiwala ako na mas safe yung ulo ko. Mas safe po talaga yung full face kasi maraming beses po pag may mga lubak, pag pwede pong tumama dito yung baba, madadamage po yung dito natin. Pag half face po kasi hanggang dito lang po yung mapoprotektahan. Pero sa San Carlos City, Negros Occidental, ipinasa ang Executive Order 89 nitong katapusan ng Pebrero na nag-uutos sa motorcycle riders at back riders na half-face helmet ang isuot. Isa sa mga dahilan ng pagpapatupad nito ay ang nakakaalarmang insidente ng krimen na kinasasangkutan ng mga rider at angkas na nakabonet at full-face helmet. Pero maaari naman daw gumamit ng full-face helmet sa ilang lugar sa lungsod. May identify lang kitang area, from that area, masulod ka, kung transient ka, traveler, well, we will allow you to take off your helmet, hindi ka mag-mask para makita ka namon sa CCTV. Kontra naman ang ilang biker groups sa executive order. Mayroon daw kasing national law na nag-uutos sa mga rider na magsuot ng helmet pero hindi naman daw nakasaad na dapat half-face helmet ang gamitin. May karapatan daw dapat na mamili ang rider. Paano kaligtasan ng rider? At saka bakit nila pinagbaban? Ito ba ay kontra-criminal na naman? Lumang issue na yan. Ibig sabihin, their police are not doing their job in maintaining peace and order. Bakit sa rider ibubuntong yung nila? Walang kaparehong utos ang anumang syudad sa Metro Manila tulad ng sa San Carlos City. Pero ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora ng Metro Manila Council, isasangguni ko po ito sa mga miyembro ng Regional Peace and Order Council na kailangan pang ikonsulta sa ating mga miyembro na ating kapulisan ng mga local government units. So, mas mabuting pag-usapan muna ito at tingnan ko anong maging opinion po nila. Ang ilang mga motorista naman may solusyon na raw rito.
Itong helmet na ginagamit ni Kuya bagong bili raw niya, pwede raw yung gawing full face at half face. Ganito ha, kapag medyo mainit daw, ginagawa niya yan na half face. Katulad yan. Pero kapag talagang matuloy ng takbo niya, kailangan niya gawing full face tulad nga nito. Yan. Wala half face, full face na agad. Pwede full face, pwede half face. Mainit, pwede itaas. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 4 na Pinoy world-class designers ang magbibigay karangalan sa bansa sa kanilang pagsali sa Philippinext Fashion Show na gaganapin sa Amerika. Dadalhin nila ang Filipino style, culture at tradition from Manila to Manhattan. Bukod sa pagpapakilala sa mundo, nais din nilang magbigay inspirasyon sa iba pang local designers. Ang event ay selebrasyon din ng Pinoy style at culture. Isang Pinoy ang gumagawa ng pangalan sa isang international drag competition. Bonus pa riyan ang touching na mensahe ng host sa kanya. Gustuhan natin yan sa report ni Oscar Oida. From Manila to the world, inaangkin ni Marina Summers ang bawat entabladong kanyang tinatapakan. Patunay dyan ang pambihirang stamp of approval ng world's famous drag queen at host ng UK drag show na si RuPaul. You were born to do drag. And the Philippines, a drag in such a way that it makes us all proud for you. Nakuha ni Marina ang kanyang second win sa pinakahuling episode ng show. Ang performance, nagsilbing territorial expansion ng Pinay Queen. Pinahanga niya ang judges sa kanyang mensahe kung saan niya ibinida ang kanyang Pinay roots. Hindi ako nagulat na sinabi sa akin ni RuPaul. Kasi before coming into the competition, sabi ko kila Babs, kila Pop, kila Iba, sasabihan ako ni RuPaul na I was born to do drag. What a queen wants, a queen gets. And I say that with full pride in my heart. Really, manifestation works and hard work works. Bit-bit ni Marina ang identity ng Filipino drag kahit saan mapunta. I am just really happy to represent Philippines. We don't get that opportunity a lot. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.